Ngayong araw ay lilibutin natin ang isa sa mga lugar na makasaysayan dito sa bahagi ng Leyte. Isa sa mga naging kaparte ng panahon ng World War II. Ang ibig sabihin po nito ay Philippine Memorial Tower for Actors of the Battle on the Island. Nung panahon ng World War II, dito nilibing yung mga lahat ng Hapon na namamatay. Ito na yata yung pinakadelikado na gagawin ko. Kita mo, yung butas dito sa area ito, sakto lang yung tao na makakapasok. Nandun ang bula, Mga ginto? Oo, ginto. Oo. Sobrang init dito. Yan. Ipapakita ko na sa inyo yung loob. Nandito na po tayo sa pinaka loob nitong tunnel. Ayan o. Papasok na po tayo, papunta rito sa isa sa mga naging libingan ng mga Hapon nung panahon ng giyera. So dito makikita po natin yung ilang mga alaala na dito naganap yung masalimuot na pangyayari, yung giyera. So papasok po tayo dito sa bahaging to ng masukal na daan kasi nasa ibabaw ito ng bundok kung saan makikita yung mga naging libingan. So dito po naganap yung Japanese mass grave. So libu-libong mga Hapon ang namatay dito nung panahon ng giyera. So may bahay dito. So makikiraan lang po. Ayan. So medyo may kalayuan ito mula dun sa highway ng Palo. Ayan. Kaya nandito ito sa pinaka bundok nitong Palo. Ito yung nag-iisang bundok dito sa Palo na kung saan itinayuan ng napakalaking krus. So isa sa mga makikita natin dito ay yung mga pinaglibingan ng mga bangkay ng mga Hapon na namatay nung panahon ng giyera. Titingnan po natin. Ayan. Makikita po natin, masukal na yung daan. So according po sa mga nakalap nating impormasyon ay maraming mga butas dito sa area ito dahil dekada na yung nakalipas ay merong mga nahukay ng mga buto dito sa area ito. Kaya makikita po natin yung mga butas. Ayan, yung mga butas na po yan, yan po yung mga pinaghukayan ng mga bangkay ng mga Hapon. So hindi na po buo kundi mga buto na lang at binibili daw ng mga Hapon kapag meron silang nahuhukay na mga buto dito. According po sa mga nakalap nating impormasyon ay yung mga residente na nakatira dito malapit sa area ay sila yung mga naghukay. Mahigit 30 katao yung mga naghukay dito at bawat buto ng mga Hapon na nahuhukay nila dito sa area ito ay binibili daw ng tigi 1,000. Yung iba pinagpapalit sa grocery. Kaya makikita po natin sa area ito marami pong mga butas-butas kasi dito po sila naghukay. So dito rin po pinapaniwalaan na maraming nasawi. So ito na yung naging last defense ng mga Hapon nung panahon ng giyera. Aakyatin po natin yung isa sa mga landmark kung saan inilibing yung mga Hapon na namatay. So dito mapapansin po natin yung mga hagdanan na ginawa. So itong hagdanan, ginawa na po ito taong 1978. Ayan. So papunta rito sa taas kung saan inilibing yung mga libu-libong Hapon na namatay nung panahon ng digmaan. Ayan o. Isang patunay na dito maraming mga nasawing mga Hapon nung panahon ng giyera. So mapapansin po natin itong nakasulat. Sinearch ko po itong kung ano ang ibig sabihin nito. Ito po yung nabasa ko. Ayan. So ang ibig sabihin po nito ay Philippine Memorial Tower for Actors of the Battle on the Island. Dito sa kabila, mababasa natin
na mayroon nakasulat. Sabi dito, this is the tower erected for the repose of many war dead souls in the fields in the Philippines during World War II. We pray sincerely for the world's eternal peace. September 1978. So, September 1978, dito itinayo yung Memorial Tower. So, it means tapos na yung gera. 1941 nung nagsimula yung invasion. Ang Palo Leyte naging last defense ng mga Hapon noong World War II. Noong October 20 naman, 1944, bumalik si General Douglas MacArthur dito sa Palo Leyte. Ayan. So makikita po natin dito ay may butas. So dito sa areang ito, kalapit dito sa Memorial Tower, ay marami pang mga butas na nahukayan ng mga buto ng mga Hapon. Hindi na natin makikita yung mga butas dito kasi masukal na at napakarami na ng mga puno na tumubo, kaya delikado na, baka merong ahas. Dahil sa pag-aakalang merong mga nakabaong kayamanan dito sa gilid ng mga libingan ng mga Hapon, kaya naman may ilang mga parte na makikita natin na mga butas-butas na at makikita din natin ang mga ebidensya. Ang akala ng mga tao, nandun ang bulak, Mga ginto? Oo, ginto. Oo. So, isa sa pala sa mga dahilan doon kung bakit may mga butas doon sa gilid ng pagoda o Memorial Tower ay paghuhukay rin ng mga ginto, ang mga pakay. So, taon-taon binibisita ito ng mga Hapon para maggunita sa alaala ng kanilang mga kababayan na namayapa dito sa bahagi ng Palo Leyte. Yung mga Hapon, bumibisita po dito kada taon, 4 na beses. So, anong ginagawa nila doon? Nagdadasal pa sila, nag-abulay ng mga bulaklak, mga kandila, pagkain. Ngayon ay aakyat po tayo dito sa Ginhangdan Hill kung saan makikita yung tunnel at yung krus na napakalaki dito sa tuktok ng bundok. Yan po. Ayan. So, yun. Tinatawag po itong Ginhangdan Hill. So, dito may nakasulat na history ng Ginhangdan Hill. The name Ginhangdan came from the Waray word hangad, meaning look up. It is told that a wooden cross stood at the crest of the hill before the Japanese occupation. After World War, a concrete cross was erected by civic-minded citizens of Palo, which became a pilgrimage site during the Holy Week and most especially on Good Friday. So dito pala yung nakalagay yung history kung bakit ito tinawag na Ginhangdan Hill. So ang ibig sabihin niyan sa Waray-Waray, kasi taga Leyte kami, ay hangad. So ibig sabihin sa English ay look up kasi napakataas dito. So Hill 522, ibig sabihin nun ay merong 522 steps papunta dun sa taas, kasi isa rin ito sa mga binibisita ng mga kababayan natin para mag-offer ng mga candles doon sa malaking krus. Kaya ngayon ay aakyat po tayo at ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Dahil Holy Week ngayon, expected na maraming mga taong, mga deboto na pupunta rito para magsindi ng kandila, especially sa araw ng Biyernes. So ito yung pinaka-chapel dito. Yung mga deboto pupunta rito para magdasal. So makikita po natin, matagal na yung struktura. Okay, thank you sir. 522 steps ang kailangan mong lakarin para lang maakyat yung tuktok. So ngayon, susubukan po natin pasukin itong tunnel o embankment nila kung saan nagtago yung mga Hapon noong World War II. Ayan, ipapakita ko sa inyo kahit yung nasa bungad lang, kasi according po sa nakalap natin impormasyon, ito yung pinaka hiding place nila kung saan sila nagtatago. Isa ito sa mga pinaka matibay na pundasyon na ginawa nila para hindi agad-agad masira kapag atakihin sila dito sa areang ito, at hindi sila mahanap agad-agad. At kahit nga yung Bagyong Yolanda na pinakamalakas na dito sa bahagi ng Leyte na umatake, ay hindi ito nasira kasi matibay talaga yung pagkakagawa nila. Makikita po natin na sobrang lawak po nito. So papasukin po natin doon sa loob.
No? Ha? Pasok. Ito na yata yung pinakadelikado na gagawin ko. Siyempre, gusto ko talagang masilayan sa loob at masubukan din kasi nung unang punta natin dito ay hindi natin ito napasok. Papasukin po natin. Shoutout nga pala sa mga nagsasabing takot. Eto na, papakita ko sa inyo. So, tara. Kita mo, yung butas dito sa area ito, sakto lang yung tao na makakapasok. At yung takip nito ay bakal, nawala na daw dito sa area ito. Dito na kami. Dito sa loob, makikita po natin, sobrang lawak po. Kasya po dito yung siguro 1,000 ng mga tao. Tingnan mo. Tapos, yung isang butas lang na makikita natin doon sa pinaka ibabaw, yan yung nagsisilbing labasan ng hangin para hindi tayo masuffocate. May amoy na rin dito sa loob eh. Ayan, dati. Ayan. Nandito na po tayo sa pinaka loob nitong tunnel. Ayan o. Makapal na rin yung lupa. At marami na rin yung basura na nakatambak dito. Ayan o. Tapos, may nakikita po tayong butas dun sa taas. Ayan po yung nagsisilbing labasan lang ng hangin. Sobrang lawak po. Ayan o. Ayan. Umiiko yung boses natin at nasusupukit po tayo dito sa loob. Sobrang init po kasi. Balot na balot ng ang loob. At makipapansin po natin, talagang marami ng basura at maputik na dito. Ayan. Ayan. Diyan po nagpupulong yung mga hapon dito sa area ito. Sobrang lawak po. Ayan. Ayan. Yan yung nakikita natin butas. Yan yung labasan lang ng hangin dito. Ayan. Puno na rin ng mga putik oh. So, sa tagal na ng panahon, napuno na to ng putik dahil sa patuloy na pag-ulan at saka biglang dekada na rin ng lumipas, ang loob ay patuloy na natatabunan na ng lupa dahil sa nanggagaling sa ibabaw at bumababa rito. Ayan o. At hindi na rin tayo makakaapak doon kasi sobrang lambot na ng lupa. Ha? Ayun. May halas. May halas na kami nakita. Meron? Delikado. May ahas daw. Kain. So, may nakita si Kabady doon na ahas. At dahil sa tagal na ng panahon, ang loob ng tunnel na ito ay nababalot na ng makapal na putik at napakaraming basura. Isang apak mo lang ay maaari kang lumubog dito. At ang hindi namin inaasahan ay ang paglapit ng ahas sa likuran namin, kaya bigla na lang kaming tumakbo palabas. So ngayon ay paakyat po tayo ngayon dito sa ibabaw kung saan makikita yung malaking krus na dinarayo ng mga kababayan natin para magpanata. So pagkatapos ng 522 steps ay naakyat natin itong cruise na nandito. Ayan. Every Holy Week ay puno ito rito ng mga
kababayan natin na deboto na umaakyat dito para mag sindi ng kandila bilang isa sa mga tradisyon o paniniwala. And sa tabi lang nitong krus ay nandito yung mga libingan sa ibaba. Pinupuntahan din ito ng mga iba't ibang mga lahi, kagaya na lang ng mga Hapon, Amerikano, bilang paggunita sa kanilang mga namayapa ng mga kababayan nung panahon ng giyera. Kaya naman mapapansin natin doon ay malinis sa baba kasi doon yung naging libingan ng mga libo-libong mga Hapon na nasawi nung panahon ng bakbakan. So doon naman sa baba ang kanilang naging hideout, kung saan pinakita ko sa inyo kanina yung tunnel o reservoir na naging taguan nila nung panahon ng giyera. Ayan. So inakyat ko ito dito kasi gusto kong ipakita dito sa inyo yung view na makikita natin. Sobrang ganda. Kita po natin ang bayan ng Palo, Leyte. Ayan. Yan po yung Palo. Paggabi ay pinapailawan nila itong area kaya maganda naman talaga ang tumambay dito. Kaso nga lang nakakahingal nga lang pumunta rito. Biruin mo naman 522 steps bago ka makaakyat papunta rito sa taas. Pero sulit naman. So siguro dito ko muna tatapusin itong video. Maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. I hope nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. At huwag nyo kalimutang i-like at i-share. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga biyahe na gagawin ko.